Hi Aries, weekly gabay tarot ko po tayo from April 13 to 19, 2026. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo ngayong linggo? Aries energy, guidance, advice, message. Guidance po para sa mga Aries this week. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. 2 of Pentacles, Temperance card. Hindi kailangan laliman, katakutan, ano paman. The Death card ay narito. This one is in reverse. Patuloy kayong dumaraan sa ilang transitions, personal transformation sa inyong buhay. The Star, ang dami, yung pinakakukunin natin. Kasi nga, dito pa rin tayo, Aries season. Tama. Happy birthday po sa mga patuloy na nagsiselebrate or nag-celebrate na ng kanilang mga kaarawan. Birthday na, kaarawan pa. Gusto niyo yun. So, nag-plus 1. Kapag si the Death card, sign of rebirth yan, guys. Rebirth. Para bang yung ideya na pinapanganak ulit kayo sa una. Okay, may mga bago or pagbabago na pwedeng mapaangat din. Sa inyong mga sarili, the Empress card ay narito. This is about love, beauty, attraction. Higit kayong nag-grow. The Star is here pagdating sa inyong mga hopes, your dreams, your wishes, manifestation card. Maring meron kayong maisakatuparan na pangarap ngayong linggo. Alam ko, weekly lang naman tayo, pero why not? Maring yung pinaka-advice, patuloy kayong maniwala sa mga tala. Hindi. Syempre, this is something na hindi lang natin ima-manifest sa mga tala, sa mga stars, sa universe, pero higit sa kanya, patuloy na samahan ng dasal yung mga pangarap mo pa po para sa inyong pamilya or pagdating sa mga anak. The Empress card ay narito, guys, connected to sa children if ever may anak na, or ito yung nilulook forward. Meron bang ganun? Couples in a relationship looking forward na magka-baby? Hindi imposible, guys. The Empress, hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero why not? Merong rebirth, merong ipapaanganak, meron ba? Or merong uusbong. On fire ang mga situation, may celebration, pero more on private, low-key yung nakikita ko. Kumbaga, may pagka-solemn, tahimik nyo isi-celebrate ang mga puso or ang inyong mga buhay. Or maybe ito yung pinaka-advice, celebrate life, Aries, celebrate your small wins, yung patuloy mong kinakaya, nalalagpasan, natutupad na pangarap, gaano man kaliit or kalaki, i-recognize din yan. Okay, kasi minsan hindi na natin napupuna. Meron na pala akong nagagawa. Meron pala akong nabibili. Meron palang something akong kinakaya. Meron. Minsan hindi natin nakikita yon kasi very futuristic or busy, 2 of Pentacles yung nangyayari sa buhay. Kumbaga, patuloy na may pagka-busy, productive, trabaho, pera, pamilya na this week, do some reflection. It's okay to pause, Aries. Nagiging unstoppable kasi. Lalo pa once na pumasok this month, ang inyong mga planet ruler, yes, si Mars, planet of energy. Patuloy niyong mapapaangat yung enerhiya sa inyong mga sarili, aangat yung mga kagustuhan na merong matupad talaga ng pangarap, andyan yung drive, yung passion, higit yung matutugunan yung mga pangangailangan, obligasyon, responsibilidad. Pero it's okay to pause, Aries. Temperance card, moderation, balance, kalma, hinga. Huwag kayong magmamadali. As an Aries, meron lang tendency na maging impulsive, reckless, yung bang padalos-dalos, agad-agad, kailangan andun na, or kailangan may action, decision na. Lalo pa once, again, yung planet ruler nyo entered your sign this month, double check nga natin kung kailan ito. Kasi kahit si Moonchild, hindi ko rin alam. Guys, kailangan sisilip natin yan kung kailan papasok sa inyong sign. Nothing is yet set in stone. Patuloy na pwedeng meron changes. I mean, even dito sa ilang galawan ng planeta, nag-iikot-ikot yan, guys. So, kung ano man yung nakikita natin sa inyong reading, okay, pumasok na, nasa inyong sign na pala. Kita nyo?
Kasi last time nasa Pisces pa eh. Nasa inyo na. Kaya siguro umaangat na dito yung energy na kailangan patuloy kayong merong magawa, matupad na pangarap, or maharap na ilang obligasyon sa pamilya, pera, mga bata, kung may mga anak na kayo. Tapos may ilang social network, pagdating sa groups, community nyo, teammates, workmates, friendship, ang daming ganap na hindi nyo na alam kung anong unahin. Since andito kasi tayo, birthday season yun, no? Maraming pwedeng ihain sa inyo. All Eyes on You. Nakita ko yung title ng ano nyo ngayon eh. Yung title ng reading ko sa inyo nitong huling topic natin, Aries. Ganito pa rin ang pwede nyo maramdaman ngayong linggo. Nasa inyo pa rin ang mata ng lahat. Hahanap-hanapin kayo. Or maybe a reminder ito na hindi nyo dapat pagdudahan yung mga kakayanan nyo, Aries. Kasi nag-iinit. Higit kayong hinahanap, kinakailangan. Bakit nga pa kayo hinahanap? Bakit kayo patuloy na iniiwanan ng ilang task, ng ilang obligation? Kasi alam nila na magagampanan mo. Alam nila na kakayanin mo. Alam nila na meron kang something strength. May ganda sa'yo. Andito yun. Magagampanan mo na maganda, maayos, may energy ang trabaho. So, hindi ka mawawalan. Patuloy na merong blessing of productivity, work, para sa'yo. Or a message for some na merong gustong i-present na something, proyekto, ano pa man yan, kung naghahanap kayo ng trabaho. Guys, magandang pagkakataon ng linggong ito. Weekly tayo, may hugot. The Three of Pentacles connected yan, partnership, collaboration, kahit over the net, the star, nag-i-spark, napapansin kayo. Not the best week para pagdudahan nyo ang inyong mga sariling kakayanan. Again, be confident. Be courageous. Meron at meron kayong galing, ganda, and yung power. Okay? Ito yung umaangat na guidance advice, may hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po para sa linggong ito. Taurus, kamusta kayo? Message Taurus Energy, weekly gabay. Anong kailangan marinig ng mga Taurus? Anong kanilang asahan this week? Guidance message po. Taurus, may gustong umangat, di natin pipigilan. Taurus, Taurus energy this week, guidance po. Okay, actually, bumagsak to kanina, okay. Shuffle natin mabuti before and after. Maybe kailangan yung marinig din ito, the Empress card. Venus energy, ang inyong mga planet ruler. Taurus is si Venus, which is the planet of love, beauty, attraction. Currently, nasa inyong mga sign. Nagbo-bloom ang inyong mga aura. Hindi nyo pa man ito ma-realize sa inyong mga sarili. Ayan, namumulaklak. Pakita natin ito. Tayo po ay live na live. Namumulaklak ang mga bulaklak, Taurus. Physically, mentally, emotionally, yung inyong mga magnetic aura, yung inyong mga charm. Yes, hindi nyo pa man yan maisip, pero effortless ang inyong mga ganda at kakisigan ngayon. Or maybe a reminder for some of you, parang hindi naman moonchild. More on self-care tayo ha, self-love, napakagandang pagkakataon ito na mabigyan nyo rin daw ng priority ang inyong mga sarili, magpahinga sa inyong paraan. Alam ko, hindi lahat ay merong oportunidad para dyan. Pero sa inyong paraan, kahit sa simpleng pagtutulog, magpahinga, mag-recharge ng inyong mga baterya, magpaganda, magpaspa, magpasalon. Maganda po yung pagkakataon ngayon. Or kung meron kayong gustong ibigay sa inyong mga sarili, something gift, yung mga magaganda. Kasi the Empress, guys, Venus is about beauty. Actually, money rin po ito. Money-making opportunities, why not? May mga magaganda, malilikhain kayong ideya, guys.
or nagiging malawak, creative yung inyong mga mindset o yung thinking nyo, ang layo ng nararating. Para saan? Para sa mga magagandang future or hinaharap ninyo. Very optimistic, positive yung nakikita ko, guys. Huwag lang kayong magmamadali sa bawat pwedeng decision, action, especially if this is something major, big decision sa inyong buhay. Pero, okay. May pag-expand din or magandang pagkakataon ng linggong ito to connect, communicate, the Six of Cups, anyone. Ito pwede pong kusa yung maramdaman, Taurus, or pwedeng kusang mapaangat sa inyo ng universe. Okay? Kumbaga, maaring meron someone from the past na magbalik. It could be an ex. Yes po, alam ko, weekly lang tayo. Pero for some of you, just only take what resonates. Anything or anyone connected sa inyong past. Sabi ko nga, kahit sa simpleng pakiramdam, yung inyong mga thinking, hindi lang siya lumalawak para sa future, pero kung sino kayo growing up. Para bang nagninilay-nilay rin kasi yung enerhiya nyo marahil ngayon. Or maybe yung pinaka-advice din na i-recognize nyo kung ano yung sino kayo. Sino kayo na nagsisimula pa lang sa una. Ano yung mga pangarap nyo nung kayo'y lumalaki? Yung mga pangarap nyo na makamit. Minsan hindi na natin na-recognize, hindi natin nakikita kasi sa mga pang-araw-araw na buhay. Or maybe do some reflection ngayong linggo, Taurus, na kung feeling mo malayo ka pa, malayo ka na rin. Okay, marami ka na rin nagawa sa iyong paraan. Hindi pa man ito solid para sa iyo or may kulang pa. Patuloy kang lumalaban nanlalaban. Kahit na hindi madali ang buhay, pero maniwala tayo sa mga bagong simula. The death card ay narito, hindi kailangan laliman, ano pa man, may mga pagbabago pa. Patuloy na may changes, transitions, transformation. Huwag lang kayong ma-stuck kung sino kayo sa nakalipas. Sino yung magbabalik moonchild again? It could be someone from the past. It could be an ex, ex-lover, partner, friendship, relative. Si Six of Cups po. Napakalawak niyan Kung wala pang ex, connected yan sa mga tao sa paligid nyo from the past. At maaaring merong connection, reconnection, reunion, kahit sa simpleng pagpaplano, Taurus, for some, maaaring naramdaman na ito, kahit over the net po. I see na maganda yung conversation na pwede nyong mabuo. Pag-uusap. Kahit simpleng hi and hello. Lalo pa kung stock up pa to sa nakalipas. Love, the Empress. Again, si Venus. The planet of love, your planet ruler, nasa inyong mga sign. Love, love, love. Love is in the air, Taurus. Hindi nyo pa man yan ma-realize, nagbo-bloom po ang inyong mga aura at ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig. Napakagandang pagkakataon ito kung kayo single, to connect. Communicate kahit over the net. Kung andyan lang naman yung willingness kumbaga ready na kayo to mingle, why not? Merong someone na pwede kayong makilala or may ilang tao sa inyong paligid na pwede siyang magbigay daan po patungo kay the one. May mga bago akong nakikita pagdating sa inyong mga sarili. Physical, mental, emotional. Sabi ko sa inyo, pwede itong kusa nyong maramdaman na gusto nyo talaga ng something bago. Halimbawa, sa inyong mga aura, gusto nyo ng mga bagong hairstyle ba ito? Or bago sa inyong pananamit? Yung aura nyo, may mga gusto kayong baguhin dyan. Meron ba? Para saan? Para sa higit nyong ikagaganda, ikaboblom, ikaka-confidence. Yes po. Andito yun. So, deserve nyo ito. Huwag lang kayo ipapangunahan ng pagkainip, pagmamadali, at the same time, yung pagtitiwala sa sarili. Kasi ang ilan, mayroon ako nakikita dito na stock up. Na baka hindi na, wala na pagbabago pa. Or hindi ko magagawa. Okay, so, minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang isipan. You have to believe. Believe in the impossible. Kung para sa inyo moonshot, wala na, malabo na. Hindi pa po yan malabo. Hindi pa yan imposible. Habang may buhay, may pag-asa. Sa true. Be positive. Okay. At maging bukas sa ilang connections. Maring merong someone, ilang tao sa inyong paligid na pwedeng makatulong. Kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas kayo rito. Okay, minsan kasi stuck tayo Wala tayong naririnig na
na someone, maaaring kailangan lang ng someone na, alam mo yun, minsan kailangan mo lang tayong, kumbaga parang assurance to sa sarili, na kaya ko pa pala. Kasi as a Taurus, meron tendency na ma-stuck eh. Fixed sign kasi kayo, kung ano yung nakasanayan nyo na. Minsan, doon na kayo. Kumbaga, hindi na kayo sa comfort eh. Alis pa ba ako dito? Okay na ako dito. Pero at the same time, feeling nyo stuck kayo doon kasi may kulang pa. Marami pa, malawak pa, meron pa kayong magagawa, guys. Maybe kailangan nyo lang i-recognize din kung ano yung mga patuloy nyong nalalagpasan, kung sino kayo from the past. At patuloy kayong maniwala, gamitin niyo yan bilang inspirasyon para manlaban sa hinaharap. Love, gamitin ang puso pagdating sa inyong mga passion, hilig, or pagdating sa love of your life. Be excited, guys, sa buhay. Take inspired action sa pang-araw-araw na desisyon in life. Be positive. Go with the flow. Huwag niyo bigyan ng limita or restrictions ang mga sarili. Alam ko may hugot pa iting umangat na guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kamusta kayo Gemini? Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Message po ngayong linggo, Gemini energy. Para sa mga Gemini na maaring makapakinig nito. Guidance advice message, Gemini. Okay, tingnan lang natin. Temperance card, Judgment card, the Sun, the Reverse, the Fool, Ace of Wands, kuha pa tayo isa. Ace of Pentacles, Aces, New Beginnings, or merong parang magliliwanag this week. Aangat ang alin? Aangat na katotohanan. Pwedeng merong ma-reveal. So ito, reversal ang energy natin, Gemini. Every time, pwede itong sa ibang tao, sa ilang connection, sa paligid nyo, or sa inyong mga sarili. Merong realizations, lessons learned in life ang umangat. It could be unexpected. Sa mga pagkakataon na hindi nyo inaasahan, merong mapapaangat na revelations, information, balita, yung ganun. Na I feel for some, higit kayong magiging ready, magiging bukas sa ilang opportunity sa paligid. Na itong mga nararamdaman nyo na hindi okay, i-claim natin ha. Especially kung may ilang stress kayong pinagdaanan nitong mga nakalipas na linggo. Ilang emotional stress, ilang tension, kahit sa simpleng emosyon, pakiramdam na hindi nagiging okay this time. Or maybe a reminder na huwag kayong magpapatalo dun. Okay, I see new beginnings, opportunity, money-making opportunities para sa inyo. Yes, maaaring merong balita. Good news guys, i-claim na natin ha. Something liwanag na eh. Or maliliwanagan kayo kung ano yung katayuan nyo sa inyong posisyon, relasyon. At dyan may ilang conclusion, realization. Yes. Ano yung marireveal, Moonchild? Yung mga halaga nyo. Kung sino kayo sa isang tao o sa isang posisyon, trabaho man yan o relasyon. Judgment card guys, may hugot, may liwanag, para bang may renewal, rebirth. Temperance card, may purpose, balance, moderate. Kung ano yung mga pinagdaanan nyo, especially nitong mga nakalipas na linggo or araw. Gemini. This time, again, maaaring merong higit kayong maunawaan dyan na kaya pala nangyari yun, ay para sa akin din pala yun. Ayan, sumasang-ayon ang ilang ingay. Mapagninilay kayo this time. Or kahit sa simpleng ideya, pakiramdam nga po ito na out of the blue, aangat yung katotohanan sa inyo na ito na pala yun. Kailangan ko nang maging wise, mas better sa bawat action, decision na gagawin ko.
Judgment card, guys. May mga bagong simula or gusto niyo ng bagong simula ba sa inyong buhay? Other messages, kung hindi yun mag-connect, alam ko medyo may hugot ata yun. The Sun is in reverse, Ace of Wands, the Fool, all are in reverse, guys. Maaaring may pagka-low-key sa energy ang ilan sa inyo. Physical, mental, emotional, hindi po isang medical advisor si Moonshot. Sobrang to actually. Yes. Parang gusto niya lang munang mapag-isa, mapagnilay, baka ganito yun eh. Do some reflection or magiging kayo, kumbaga, secretive, kayo tong magiging secretive, mailang naka-hide, baka hindi pa kayo ready na ma-reveal yung ilang impormasyon. Reversal, guys. Na okay lang naman kung hindi pa kayo handa at meron kayong mga kinikim-kim dyan, ay tinatago sa inyong mga sarili. Pag nilay-nilayan muna, huwag niyong ipilit kung hindi pa kayo ready na mapaangat sa buong madla. Pag-aralan, it could be, hindi naman kailangan laliman sa relasyon or it could be a secret project po ba ito? Na pinaghahandaan nyo pa, kumbaga gusto niya lang munang mapagnilayan pa, bigyan pa ng focus. Ayan. So, kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Okay? Kasi may mga bagong simula. Kapag ready na mga sitwasyon, magliliwanag dyan at higit po kayo mapupuna, mapakikinggan sa aking nakikita. Timing. Aces, guys, new beginnings, the Fool. Huwag lang kayo magpapadalos-dalos ha, not the best week. Kasi with the Fool, nag-reverse ang tendency niyan, magmamadali kayo sa mga decision action nyo. Kasi lalo pa kung biglang may umangat siya na katotohanan, na ang ilan ay feel hindi nyo masyadong pag-iisipan kasi mapapangunahan kayo ng emosyon. Maging sensitive ang ilan, extra emotional, may ilang stress for some, mababa kasi yung energy guys eh. So, ang tendency, pasugod, okay, na ayaw natin. Do some reflection first. Okay, talo tayo kapag napapangunahan tayo ng emotion. Huwag magmamadali. Baka hindi nyo pa kasi nakikita yung kabuuan. Baka ito yun ngayong linggo. Meron pang aangat siya na katotohanan. Okay? Alam nyo, Gemini, may hugot. Nahirapan si Moonshot. Pero be confident na meron itong solusyon, resolution, anumang pinagdadaanan nyo, mapangahawakan. Okay, I see opportunity, positive possibilities, stay optimistic lang. Pero kung tayo ngayon ay weekly lang naman, kung gusto, kailangan muna talagang mapag-isa, dito muna ako sa aking little shell comfort zone, gawin yun. Huwag niyong ipilit ang isang bagay, lalo pa kung hindi pa nakalaan. Timing is everything, guys. Samahan ng patuloy na dasal. Balance, moderate, patience. More patience with temperance card. Kasi I feel para sa ilan, sinasarili ang mga situation, lalo pa kung this is something major, big decision, may mga dalahin. Ito yung ilang laban marahil na tanging kailangan nakakaalam na okay lang naman. Pero kung magiging bukas kayo, lalo pa kung medyo nahihirapan na ang ilan, maging bukas kayo kahit sa simpleng payo, opinion, be open. Okay? Sa laban ng buhay, hindi kayo mag-isa. Pray lang din tayo. Okay? May mga bagong simula. Recharge your batteries, guys. Baka ito lang yun. Minsan, pag masyado tayong drain na, baka maramdaman to ng ilan eh. Push kasi ng push. Laban kong laban. Work kong work na ang ganda. Pero baka at one point this week, bigla na lang kayo manghina. At dito baka mawalan yung inspirasyon sa inyo na lumaban pa. May ganun eh. Na bigla na lang parang madidrain, na hindi na, parang hindi mo alam, bigla na lang napagod. Kasi in the first place, pagod ka talaga. Physically, mentally, emotionally, listen to your body din this week. Of course, sa part na yan, kayo po higit na makapagsasabi. Maging totoo lang kayo, klaro, sa mga nangyayari sa inyong paligid at sa inyong sarili. Okay, samahan ng patuloy na dasal. Ito yung umaangat na guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Gemini.
Hi Cancer, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po, Cancer energy, message. Kamusta kayo Cancer? Ano nga asahin po ng mga Cancer this week? Anong parating sa kanila? Mensaheng gabay po para sa kanila ngayong linggo. Guidance advice. Okay. So, Four of Pentacles, the Sun, Seven of Cups, Queen of Pentacles, the World, or the Universe rather. Ayan na naman. See the word, mayroon tayong ilang reversal na baraha para sa bago po na nakakapakinig kay Moonchild. It doesn't mean na hindi agad okay. Umiikot ang mga situation, guys. The tables will turn along with their other cards. Very positive. Yung ating nakikita, andito yung security, yung stability, yung comfort sa relasyon man, sa kaperahan, or pagdating sa inyong mga sarili, yung kayo mismo, yung inyong mga identity, physical, mental, emotional, positive. Alam ko matamis na naman ito. Pero marami kayong pwedeng pagpilian. May options, choices sa career man o relasyon, guys. Hindi kayo mawawalan. Minsan nakaka-overwhelm pa nga eh. Yung feeling na hindi nyo alam kung ano yung unahin sa ilang opportunities. Hindi nyo pa man ito ma-realize pero meron. Merong pwedeng ihain sa inyo, guys, na offer. It could be a project or merong pwedeng dumating na bagong client. So, ganun yung energy. But of course, Cancer ha. Lagi kong naman mention, ang tanging may iwan lamang po ng baraha, ito lang yung maring kondisyon sa situation nyo na kakaharapin. Pero yung resulta, outcome at the end of the day, wala sa mga baraha. Of course, you have to do your part. You have to show up. Okay, mag-depend sa ilang energy, sa paligid, pero ang dependehan nyo yung inyong mga identity, yung kayo mismo. Kasi umaangat ang inyong kakayanan dito. Be positive, be clear sa inyong mga intention. Okay, umiikot ang mga situation, kaya marahil naka-reverse pang bagay dito dahil kayo mismo ay hindi pa nagiging handa. Be prepared. Pinaghahanda kayo ng baraha. This week, weekly tayo na may mga opportunities na parating para po sa iyong ikatatatag. It can be unexpected opportunities pa nga for some of you. Or may ilang exciting balita, impormasyon ng parating. Yes. Para saan? Para higit kayo makapagbigay, makapag-provide, especially kung kayong mga breadwinners na or talagang umaangat-aangat ngayong linggo yung sense of purpose, responsibility, obligation. Okay, wag lang kayong mainip. For some na kung nilalakad na ito or nilakad na, nasa proseso na, nilulook forward nyo na. Kumbaga, nagkaroon lang ng ilang delays, nakakaramdaman ng kabagalan. Again, umiikot yan. Why not? I-claim natin ha, na mas makakaramdaman ka ng kaalawanan or mas mararamdaman nyo yung presensya nung nilulook forward nyo. Hindi siya naging madali for some, pero parating ito sa tamang pagkakataon. I see balance, justice, Two of Cups. Okay. Balance, may pagbibigayan, merong give and take sa energy. Lalo kung binigay mo rin yung part mo ha. Kumbaga nagsikap ka rin eh. Or talagang inilayan mo na ito ng energy, the sun. Ito na, panghawakan mo na. The Four of Pentacles, tanggapin mo na. Huwag lang kayong ma-overwhelm sa mga choices or opportunities na ito. Isa-isa lang din, yes to opportunity. Baka ganito yung message, ano? Sabi kasi ni Moonchild, may opportunity. Marami, yes, guys. Yes to opportunities. Pero isa-isa lang din. Take it easy, kalma. Lalo kung meron kayong mga hinahabol na quota. Kasi totoo yan. It could be an extra work, guys, for an extra income or extra client, pero tatanungin ng sarili ha, kaya mo ba? Of course, kung ito ay isang extra work, kaakibat po niyan ay extra responsibility rin. So, tanungin ng sarili, kaya ba? Physically, mentally, emotionally, para wala tayong mapiko.
or wala tayong mapaasa na ano pa mang tao, sitwasyon. Ganon ha. Isa-isa lang. Take everything one day, one step at a time. Para wala naman tayong walang aberya or wala kang dapat ikabahala. Okay, ganun yung energy guys. Lalo pa po kung nilalakad nyo or ang ganap na ito, hinihintay nyo, nilulook forward nyo na ay konektado po sa ibang bansa. The world is here. It could be someone na nasa ibang bansa, a project, or yung work nyo konektado sa ibang bansa, or travel ba ito, visa, passport, travel documents, ganun. Maaring merong balita, impormasyon na parating dyan. Or kayo to mismo ha, so reversal yung energy guys, kayo itong magpapaangat ng inyong mga boses. Follow up. Kung feeling nyo natatagalan moonshot, parang hindi naman tumatiming ang mga situation. Again, you have to do your part. Para mapaangat nyo yung mga opportunities na ito. Kasi I see comfort. Mas maganda yung flow na nakikita natin. Especially kung i-compare nyo nitong mga nakalipas na linggo. Okay, balance. Yung energy, positive, stay optimistic lang. Other messages, kung ito'y patungkol sa love, alam ko may hugot. Walang imposible. I see mutual attraction, romance, love, partnership. And dito po yun, umangat yung pagiging young, happy, childlike, free-spirited. Kung ito'y pahihintulutan nyo lamang, especially single, kahit over the net, meron kayong someone na pwedeng makilala. Or ngayon pa lang, meron na bang kinikilala ang ilan? Magandang pagkakataon to connect, communicate. Okay, have fun, enjoy din kasi medyo seryoso yung ilang baraha. Be positive lang sa inyong buhay. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na maaaring kailangan yung marinig ngayong linggo, mensaheng gabi lamang po. Cancer. Hi Leo, weekly gabay tarot horoscope reading tayo. This is from April 13 to 19, 2026. Kuha lang po tayo ng guidance advice para sa inyo this week. Kamusta kayo, Leo? Leo energy, ano nga asahan nila ngayong linggo? Guidance po. Message, mensaheng gabay para sa mga Leo ngayong linggo. Weekly gabay para sa mga Leo na maaring makapakinig nito. Ace of Cups, bumagsak na. Parang dyan pa lang may pag-expand. Ano yung mag-expand? Ang yung circle. Relationship-wise, pwedeng new connections, new friendship, kahit over the net, new love interest pa ito. Yes, Ace of Cups, new beginnings. Kasi nga, new week tayo. Ma-relate. Yes, dyan pa lang. Ayan na. At tayo, Leo, this week, anong kailangan pong marinig? Ano nga asahan ng mga taong ito? Hopefully, maging straightforward lang tayo. The Empress na napakasipag today. Page of Pentacles, Five of Pentacles, the Hierophants. Okay. Manifestation card, the Page of Pentacles po ay narito. Ipahayag nyo na, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, ano man yung nilulook forward nyo sa inyong buhay, life in general. Manifestation, guys. I-claim na ba natin? Yes naman. Pakita natin sa live na live po tayo. Pero syempre, hindi lang ito ima-manifest sa mga tala, sa universe, pero higit na samahan ng dasal. Okay. New beginnings, new page, new chapter, ganun yung energy. Very positive po. The Empress, love, money, beauty, attraction, very present. Alam ko, puro very, very na to. Puro very na yan, Moonchild. Parang umangat, I'm getting a message na umangat yung pagiging young, childlike, free-spirited, happy, positive, or maybe ito yung pinaka-advice ngayong linggo, Leo, na mapanatili yung enerhiya na para kayong bata, na para kayo nagsisimula sa una, na walang problema or walang pinagdaanan na kung ano man na hindi kagaanan. Maniwala kayo sa mga bagong simula. Parang ganon. Umangat ang inyong mga aura, pagiging magnetic, the Empress, Five of Pentacles, yung mga pinagdadaanan nyo, kung meron ngayon, tayo po ay general message, napaka-normal, ups and downs ng buhay, positive, negative.
Pero pinapaalalahanan kayo ng baraha na mayroong mga bagong simula. May solusyon, resolusyon. Hindi kayo mananatili doon sa hindi kagaanan or kadalian. Ito yung difficulty guys, especially money. Or sa ilang tayo, general message naman po. Kahit pare-pareho kayo ng sign Leo, tandaan nyo, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Ano man yung pinagdadaanan nyo, nag-reverse. Malalagpasan daw po. Weekly tayo. I-claim na natin yan. Kasi, andito rin yung natural niyong ganda, kakisigan, yung inyong mga creative side. Yes. Walang imposible sa inyo. Umangat yung mga kagalingan, kagandahan nyo guys. Sa inyong mga paraan, kailangan lamang itong mapaangat po yung kumpiyansa, yung lakas ng kalooban. Maybe kailangan yung mapaangat yan. Marinig din ng ilan. Kahit pa, for some of you, the Hierophant naka-reverse Kumbaga, hindi naman sa mawawala na tayo ng pakialam sa ilang tao sa paligid. Sabi ko nga dapat positive, free-spirited, happy-go-lucky yung energy. Pero as much as possible, focus kayo sa mga prize, doon sa goal nyo. Huwag kayo papatinag sa ilang, kahit sa simpleng comment o opinion, or pwedeng maging dahilan para ma-stuck kayo or tumigil kayo doon sa mga gusto nyong ma-reach. Ito yun. Yung mga minamanifest nyo, yung mga goal nyo. Kasi the Hierophant, isang indikasyon yan, no? Yung message niyan, para bang along with your other cards, na huwag kayo masyadong maging sensitive, conservative, or traditional. Sundin nyo kung ano sinasabi ng inyong mga puso, kung ano yung passion, yung love nyong gawin, kahit pataliwas ito sa normal, sa nakagawian, or sa tradisyon. Sabi ko nga, hindi mawawalan kayo ng pakialam. Weekly tayo. Ito yung message maybe for some of you na focus kayo sa mga goal nyo. Basta alam nyo sa inyong mga sarili na wala kayong ibang tao na sasagasaan o nasasaktan. Yung mga kakayanan nyo ang inyong dapat paniwalaan. At hindi itong kuro-kuro lang or anumang pwedeng komento. Ganun yung energy guys ha, na pwedeng marinig sa paligid. Minsan wala tayong higit din na kalaban, kundi ang sarili. Focus, concentrate sa mga goal nyo this week. Walang imposible sa inyo. Umangat the Empress guys. Hindi imposible na merong someone na ma-impress sa inyo. Higit kayong mapupuna, makikita, mapakikinggan. Yes, huwag pagdududahan ang kakayanan. Ito yung umangat na guidance, advice, message na marahil ay kailangan marinig ngayong linggo para sa inyo, Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Para sa inyo ngayong linggo, Virgo, kamusta kayo? Virgo energy, ano pong ganap? Anong aasahan nila this week? Mensaheng gabay po. Message, Virgo. Guidance po para sa mga taong ito. Ngayong linggo, anong parating sa kanila? Guidance, advice. Okay. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Maging sino ka paman. This is the 10 of Swords. Okay, kasi may 10 espada na nakadagan. Isang indikasyon lang yan guys ha. Physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, life in general. Maaring for some, hindi siya nagiging madali or magiging madali at one point this week or ngayon pa lang. Maaring may ilang dalahin na ang mga Virgo. Na kung saan, with Queen of Wands, pinapaalalahanan kayo. Meron kayong strength. Meron kayong lakas para yan po ay mapanghawakan. Lagi nyo lang daw tatandaan na walang ihahain sa inyo ang taas, ang universe na hindi nyo kakayanin. This is something na para bang challenge, yes, kung saan higit kayong pinagtitibay po ng mga kaganapan na ito. Lalo pa yung mga hindi kadailian for some of you. Again, could be emotional, physical, meron bang tension ngayon guys? Pagdating sa family or money, a priority,
priority guys. Must yan ha. It's a must this week. Unahin nyo muna yung kayo. Isa-isa bumabagsak. Okay, the Sun, Ace of Cups, both reverse. Isa lang to guys. Recharge your batteries. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero very important po this week to listen. Listen to your body guys. Sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Lalo pa kung merong ilang stressful ganap sa paligid kung saan ay nagiging sensitive or emotional kayo. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. The Sun is still the Sun kahit pa naka-reverse guys. Si Haring Araw pa rin yan. Lumulubog lang kung minsan, pero sabayan nyo. Kumbaga pahinga lang din pag may time. Recharge, reset, review, reflect. Yan yung magagandang pagkakataon na magagawa nyo ngayong linggo. Lalo pa kung meron kayo talagang pinagdadaanan na hindi madali. Okay. Kahit pa tayo, Virgo. Okay. Kamusta ba kayo? Parang may ilang detachment, disconnection, 10-10. Or feeling alone kayo. Ang sipag ni The Empress, but this one naka-reverse ngayon. Sunod-sunod siya bumabagsak. May ilang changes ba kayo pinagdadaanan? Or feeling nyo may mga pagbabago sa connections or relationship? May ilang stress, emotional baggages, blockages. Alam ko, medyo pero sabi ko nga, Virgo. Alam mo, lately, ganito yung mga readings ko sa Virgo, napapansin ko lang. Parang may mga pinagdadaanan talaga po ang ilan. Maybe kailangan marinig. Una't huli, i-priority ang sarili. Meron kayong strength. Andito yung power nyo to take action, to decide for yourself. Paangatin yung kumpiyansa na ito yung mapangahawakan. Ano man ang pinagdadaanan. Okay, yan po ay temporary lang. For some, maaring nasa healing process or merong physically, mentally, sabi ko nga, maaring talagang dumaranas ngayon ng ilang kaganapan na maaring may ilang sadness, disappointments, regrets, but I see maturity nasa inyo to. I mean, ako na naman ba yan, Moonchild? Yes. Kayo na tong higit na maging bigger person sa situation. Meron kayong as a Virgo, kayo pa ba? Oo, may ilang healthy approach naman kayo sa connections eh. Magplano, the Seven of Pentacles, para sigurado. Isa-isahin nyo yung struggle na ito. Simulan nyo sa kung ano yung kailangan nyo unahin muna para sa sarili. At hanggat kaya, avoid making decisions na hindi nyo masyadong pinag-iisipan. Especially if this is something big or major decision. Lalo pa, baka kasi mapangunahan po kayo ng emosyon. Recharge muna ha, kasi totoo po yan kapag medyo nakakapahinga tayo, dyan mas makakaangat aangat yung enerhiya na may liwanag, may pagkaklaro. Huwag kayong magpapadalos-dalos. Okay, yun lang naman. Other messages, kasi parang may ilang I feel for some, ang hirap i-express ng emotions. May kanya-kanyang laban sa paligid na minsan nadadala nyo yung problema. I mean, kahit hindi nyo problema, minsan nagiging problema nyo. Kasi ganun yung puso na pwedeng umangat sa inyo ngayon. Yung pagiging, kumbaga, compassionate, empath. Parang dalahin nyo na rin, ang dalahin ng iba. Dahil syempre hindi siya nagiging okay. Baka kayo ay naapektuhan na rin. So, it's okay to step back, to pause, recharge. Take it easy. Pahinga, hinga. Okay. Ganun lang naman ito. At, maaaring meron, sabi ko nga, may liwanag dyan, meron kayong mababaon na aral, may lessons learned in life, conclusions, resolution, malalagpasan. Huwag lang kayong mag-stay dyan. Pero sabi ko nga, kung kailangan nyo munang mag-step back, mag-pause, gawin yun. Okay. Magnilay-nilay. Yes po. Or other messages para sa mas lighter. Medyo seryoso. Nakikita ko yung on fire sa mga gusto nyo pang ma-reach, mapuntahan, matutunan. Meron bang ganon this week?
lumalawak din naman ang inyong mga pag-unawa eh. Yes. Meron bang travel? It doesn't matter kung ito ay short or long distance travel, kahit sa simpleng pagpaplano, maybe a message yun para kahit paano i-divert nyo yung energy nyo sa merong mas klaro, mas masaya, mas kahit paano makakapag-focus kayo doon sa liwanag. Okay, at hindi dito sa ilang stress na aking nakikita. So, ayaw natin yun. Una't huli, piliin mo muna ang iyong sarili, ikaw naman muna kahit ngayong linggo. Ito yung guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Virgo. Hello Libra, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo Libra? Anong asahan nyo? Anong ganap this week? Mensaheng gabay po. Para sa kanila, Libra energy, Libra. Guidance para sa mga Libra this week. The Magician. Okay, ito tayo. Libra. The Magician. King of Swords. The Devil. Di kailangan katakutan, laliman, ano pa man. This one is in reverse. Six of Cups. The High Priestess. Okay, this week Libra, napakahalaga, importante, totoo naman, na mapaangat ang inyong mga communication skills, ang inyong mga bosses. Add pa tayo isa. The Three of Swords. Ba't nag-add pa tayo? Okay. Three is about communication. Three of Swords. Pakita natin sa live. Thank you po, Miss Kirk or Sir Kirk. Tayo po ay live na live sa ating Black App. Ayan. Three of Swords, guys. I see tension, conflict. Ito napaka-normal sa anumang sector, especially relationship. Maaaring meron lang kayong, kumbaga hindi magsasabay yung energy, especially couples in a relationship. Maaaring hilahin kayo ng mga focus nyo at attention sa inyong mga kapareha. Someone could be connected sa work, matatawag yung partner in business, or personal na karelasyon. May lang ay imbalances, guys. Ito napaka-normal again. Three of Swords. Tension lang naman ito. Three is about communication. Unang-una pa lang, sabi ko sa inyo, mga bagay-bagay, paangatin ang inyong mga communication skills. Libra, ang mga bagay, sitwasyon, ay maidadaan sa mabuting usapan. Ayan, pag-uusap lang ito. Lalo pa kung ang ilan sa inyo, halimbawa, may ilang priorities na work-wise na kinukulang sa oras, maring namimiss nyo lang kasi yung isa't isa or talagang hindi nagsasabay yung schedule. So, kalma. Pag-uusap. Huwag kayong pangunahan ng baka ganito na, hindi na, wala na. Huwag niyong pangunahan ng mga situation. Huwag kayong mag-overthink. Okay? Focus. Alalahanin niyo kung sino kayo nung nagsisimula sa una. Ganon yung energy. The Magician. King of Swords. Planet Mercury. Three of Swords. Nakukuha natin yung energy ni Mercury. It's all about communication. Kahit over the net. This is something malalagpasan, mapangahawakan. Basta't mapaangat ang katuwiran. Katuwiran. Kapag nasa katuwiran, ipaglaban mo. Yes, justice. You're all about balance and justice, Libra. So, patuloy lang kayo maging totoo at huwag papangatin kasi for some of you, may ilang unhealthy approach. Marahil na hindi magiging bukas doon sa expression na okay lang naman kasi iba-iba tayo ng love language. Baka akala mo okay lang sa'yo na hindi mo na maiparating sa mga kapareha mo. Sa mga kapareha, sa partner mo. Ayan. Or sa isang tao, could be connected din naman sa relatives. Connection, relationship-wise, kung single kayo. Ayan. Kumbaga parang hindi na kayo kumbaga hindi naman sa wala kayong pakialam, pero dahil nga ito yung feeling mo, hindi mo naman kailangan sabihin, hindi kayo nagpapaka-conservative or sensitive, the High Priestess na ka-reverse, ay hindi mo na po papansin, baka nakakasakit pala tayo.
hindi sa intensyon natin na makasakit, pero baka wala kang ideya doon. I mean, kasi nga sa busy ng buhay, baka hindi mo napupuna, meron ka na palang nasasaktan. Okay, so reversal tayo ha, baka ikaw tong nasasaktan. At meron nakukulangan. Okay, so pag-uusap, sana maging bukas kayo dyan. Napakagandang pagkakataon, maybe a message, have a heart-to-heart conversation pagdating sa mga taong ito sa iyong paligid. Could be connected din po sa family ha, or partner nga, business, work kung kayo mga single. Kasi parang may ilang nakahide, sinasarili niyo mga bagay. Nagiging sekreto tuloy ang nangyayari or hindi kayo naging bukas doon sa ideya ng komunikasyon. Be open, be transparent, be honest. Yun lang naman yan. And I see, ayan, magical, the magician. Kompleto, Ricardo, wala pa rin namang kulang. Kung sa true lang, buo pa rin itong connection na ito. Pero syempre, wala namang perfect. May ilang challenges, masusubok ang inyong mga PC. So, habaan ito, iwas kayo sa ilang demonyo, ayan. The devil is here, hindi kailangan laliman, ano pa man. Yan yung ilang unhealthy approach natin, na hindi natin napupuna. Kasi nga, sa araw-araw ng buhay, syempre may ilang imbalances, di naman tayo perfect. So, take it easy, kalma, pag nilay-nilayan din ang situation, yung ganun, ha? Oo, para makaiwas tayo sa ilang tension na ito, na hopefully this is something, hindi naman siya maging conflict or ano pa mang mas malalim pa na hugot. Pag-uusap. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo na marahil ay kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo Scorpio? Ano nga asahan ng mga taong ito? Anong parating sa kanila? Anong mensaheng gabay ang kanilang marapat ay marinig? Message, Scorpio energy, Scorpio. This week, guidance po. 4 of Cups, 9 of Wands. Okay, apakasipag naman yung 10 of Wands. 10 of Swords, sandali ha. Okay. Ayat pa tayo. Scorpio, anong kanilang guidance po this week? Guidance para sa mga Scorpio. 4 of Cups. Meron kayong kailangan i-release, i-let go. May hugot na naman tayo. Ano yung kailangan i-release, Moonchild? I-let go. Yung ilang mapanakit. Ayan. Yung ilang walang ambag sa inyong buhay. Kundi stress. Or yung hindi nagiging okay. Physically, mentally, emotionally. I-release yung ilang unhealthy. Yes po. Kung saan kayo napanghihinaan ng kalooban or ng katawan. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Actually, right now, tama ba? Double check natin. Okay. Okay. Sa Aries season kasi tayo Yes. Ang planet ruler ni Aries ay, ito, maaaring meron lang kong ma-share sa inyo, parang kailangan kong hugutan Biglang pumasok yung energy ni Mars, which is the planet of energy, action. Actually, astrologically, yung inyong mga traditional planet ruler, bago pa naging si Pluto, si Mars talagang inyong mga traditional planet ruler, Scorpio. Isa lang kanyang planet ruler ni Aries. Kailan lang niya nabago? Charot. Yung isang araw lang. Charot. Hindi. Traditional planet ruler nyo, si Mars. Yung enerhiya. Okay, nasa inyo po itong mga 6th house. 6th house of health. Kumuha pa tayo ng isa. I-claim natin na magkakaroon naman kayo ng sapat na enerhiya para magampanan itong ilang obligasyon. Itong kailangan yung tutukan, i-priority, work-wise. 6th house connected din kasi yan sa trabaho, sa inyo pang araw-araw na negosyo, pwede rin naman saan kayo kumikita, your routine,
Pero again, connected din sa health, along with your other cards. Physical, mental, maybe a reminder ito, listen to your body, guys. Sa part na yan, of course, kayong higit na makakaramdam sa inyong mga sarili. Tapikin nyo rin ang inyong mga balikat, kamusta ba kayo? Ito pwede kasing kusang umangat sa inyo, Scorpio, yung ideya na once and for all, bibigyan ko ng priority yung sarili ko. Kailangan meron akong bagong maiano sa sarili ko. Kumbaga, self-priority naman. Kailangan maging malakas ako. Kailangan may ilang healthy na ambag naman ako para sa sarili ko. Bibigyan nyo ng focus attention ang mga sarili. Kalusugan. Or, kasi baka sa sobrang busy po, sa 6th house, Mars, again, planet of energy right now, nasa inyong mga 6th house of daily work. Minsan, hindi nyo masyadong nararamdaman na kasi nga, kapag andyan si Mars sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, nagiging action-oriented kayo, guys. Meron kayong lakas, or feeling nyo sobrang lakas nyo pa. Meron kayong mga kakayanan para higit yung mapunan yung ilang kakulangan na ang ganda. Pero sa sobrang init niya, nag-iinit, fire. Si Mars, fiery. Baka hindi nyo masyadong napupunan na, ay teka, tao lang pala ako. Tao pala ako, napapagod din ako. Okay, so napakahalaga po. This week, weekly lang naman tayo na tatapikin nyo ang inyong mga balikat. Kamusta ka ba? Kamustahin din ang inyong mga sarili. It's okay to pause, Scorpio. I see ito, si Page of Wands, unstoppable. Yung mga energy nyo, limitless, na ang ganda. Okay, pero para sa ilan, maybe a message ito, no? Lalo pa, hindi naman tayo perfect. Nagkakaroon tayo ng ilang imbalances, relapses, or unhealthy approach. Baka kailangan lang pong marinig yun. Take it easy. Release nyo yung ilang unhealthy patterns or unhealthy approach nyo sa inyong mga sarili. Physical, mental, emotional. Okay? Umangat kasi rin dito yung inyong mga diskarte, lumalawak ang inyong pag-unawa or kaalaman, or marami kayong gusto pang mapuntahan, madiskubre na ang ganda. Actually, meron ba kayong travel? Si Page of Wands, Knight of Cups, ang inyong mga knight in shining armor kung pagdating po sa love life, moving forward yung energy. Marahil a message, sabi ko nga, ito ha, for some na meron kailangan i-release, i-let go. Of course, ito yun, yung ilang alam yung hindi na nakakatulong or hindi na nagsaserve ng something purpose sa inyong buhay. Okay, ma-stock dyan, be limitless. Marami pa. Paangatin nyo yung pagiging better, yung inyong mga intellectual side, matalino kayo, Scorpio. Higit yung mapapaangat niyan ngayong linggo. Okay. Or may mga gusto kayong puntahan pa eh. Marami pa. Curiosity, andito. Or maybe yun yung pinaka-advice. Malawak pa, marami pang pwedeng ihain sa inyo ang universe. Huwag kayong ma-stock up sa isang situation, possession, or relationship na alam yung hindi na healthy or hindi nakaka-happy. Okay? Looking forward, moving forward ang energy nang hindi nyo napababayaan ang inyong mga sarili. Ito yung umangat na guidance advice, message po na marahil kailangan yung marinig this week, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Sagittarius, kamusta kayo? Weekly gabay, guidance po para sa mga taong ito na maaring makapakinig. Sagittarius energy, ano nga asahan nila ngayong linggo? Message. Guidance advice para sa mga Sagittarius this week. Message po. Para sa iyo, Sagittarius, na maring makapakinig nito ngayong linggo, ano nga asahan mo? Guidance. Message. Advice para sa mga Sagittarius. The High Priestess, Ace of Swords, King of Pentacles, King of Cups. Okay, medyo marami. King. Tatlong King. Alam mo, pag tatlo yung bumabagsak na yan, may kanta yan si Moonshine. Ari King King. Ako lang ang makaka-relate. Ari King King. Sandali ha. Sagittarius. Pang tita na yung kantang yun. Yung iba hindi alam yun.
Ari King, 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 King of Pentacles, King of Cups, King of Wands. Umangat yung, ano man yung gender nyo ha, yung inyong mga masculine energy, yung tatag, yung lakas, yung power, balance ang approach na hindi kayo nagpapa-apekto or nagpapalamon sa emosyon. Go with the flow. Although, ito tayo sa although, may pagka-busy po ang linggong ito para sa ilan. Two of Pentacles. Kung busy kayo nitong mga nakalipas na linggo, maring higit nyo pa rin maramdaman yan this week para kayo nagja-juggling sa mga priorities. This is about home, family, money. Para saan? Para maibigay nyo po yung alam mong deserve din ng mga taong ito sa iyong paligid, yung iyong, kumbaga, kusang pwedeng umangat, patuloy na umangat, yung sense of responsibility, obligations na kailangan meron kayong maibigay, pakita natin sa live. Okay. Andito yung pagiging conservative, the High Priestess. Okay, sandali. Yun yung hugutan ni Moonchild. Ace of Swords. Para bang meron ditong kailangang mag-take ng risk. As a Sagittarius, risk taker naman kayo eh. Free-spirited, adventurous. Maring for some of you, I feel na merong kailangan desisyon na buuin or ito pwedeng kusang umangat opportunity or a message na why not try something new, something different sa inyong mga approach. Kasi baka this is something na kailangan yung as a Sagittarius, very kayo eh. You're in the 9th house, connected yan sa inyong mga faith. The High Priestess ay narito. Faith, maging pa man ang inyong mga religion. Pero this is something, especially kung big or major decision, pag-iisipan mong mabuti. Ano ba yun, Moonchild? Kasi parang, itong opportunity na to, ay hindi siya yung nakagawian or may pag-unusual, unique. Kaya kailangan mong mag-take ng risk. Or, sinasabi ko ang unang bagsak pa lang, King. Andito yung pagiging boss-like, leader, yung mga leadership role. Kaya nyo to, guys. Yun lang, medyo pag-iisipan nyo lalo pa po. Kung medyo may pagka-conservative kayo sa inyong mga relihiyon, maybe kailangan kong ma-mention yun. Para kasing kakaiba to sa usual na offer or opportunity na pwedeng ihain sa inyo ng universe. So, hindi na naman kailangan ding madaliin. Kung kailangan nyo ng someone payo, opinion pagdating sa part na ito, if ever mag-resonate po for some of you, hindi naman kailangan laliwan ano pa man. It could be a project, job offer, extra work for an extra income. Si Two of Pentacles kasi ang dami yung pwedeng sabi ko nga, Bessie, ang daming pwedeng ihain sa inyo ng nakatataas. So, reversal tayo. Pwede itong sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Boss-like yung energy, a VIP, your client. May ilang offer na kung saan parang kakaiba ito sa nakagawian mo. At kakailanganin mo dito ng willpower, ng risk, mag-take ng risk. Maring this is something for some, kung medyo may pagkamalalim, para siyang, kailangan meron kang isugal. Ayan. Ano yung isusugal? Kahit sa simpleng tradisyon or sa kung anumang opinion na pwedeng masabi sa'yo ng ibang tao. Alam nyo, Sagittarius, may hugot. Ang hirap hugutin. Pero kung andito na kayo, kumbaga go with the flow lang, Moonchild, tatanggapin ko yan kung ano pa man yan. Then go for it. Eyes on the prize. Kasi nakikita ko yung kagalingan niya, yung talino niyo, Ace of Swords, new beginnings, opportunities, card of success po yan. Walang imposible sa inyo. Take risk, take new chances. Pero, just because, sabi kasi ni Moonchild, okay, sabi ko nga rin sa inyo, the High Priestess, ito, someone na pwede nyo malapitan, a mentor, a guide, magtatanong muna, do some research, get more information, lalo pa kung medyo malalim nga ito. Okay? Or kailangan yung, kumbaga hindi siya something,
Yun nga, yung traditional, parang may pagka-mysterious yung nakikita ko guys eh. Nakakailangan ng extra focus nyo and attention. It could be a big project. Why not? Maganda po yung possibilities nating nakikita na pwedeng parating sa inyo na kung saan kailangan nyo lang maging flexible as a Sagittarius, very flexible, adaptable naman kayo, masasabayan nyo to. Okay, patuloy na maging bukas if ever, pero huwag niyong kakalimutan na magtanong rin. Okay, do your research. Of course, kung ano man yung pwedeng pasukin, action, decision, you have to do your part. Okay. You should always know your business bago ka pa man sumuong. Alam mo yun, may hugot moonshot. May offer akong nakikita, guys. Kung saan mapapaangat niya yung inyong mga creative side or intellectual side. It could be a creative project. Maaaring may kaugnayan sa mga hilig nyo, magating sa inyong mga passion, travel. Maganda. Yes, hindi kayo mawawalan. I-claim na ba natin yan? Ang maganda dito, ayan, may blessing of work. Patuloy na blessing of work para masolusyonan yung mga pangangailangan din. Hindi lang pansarili, pang sports pa. Pang sports pa. Why not? Sa mga taong ito, sa inyong paligid. Believe in the impossible, guys. Meron kayong power, may lakas. Andito yung pagiging boss-like. Yun yung pagiging entrepreneur, leader. Meron kayo niyan. Huwag pagdududahan ng kakayanan ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Sagittarius. Hello Capricorn, weekly gabay tarot scope po tayo. This is from April 13 to 19, 2026. Para po sa mga Capricorn, kamusta kayo? Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Kamusta kayo Capricorn? Ano nga asahan nyo ngayong linggo? Anong parating sa inyo? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Capricorn energy, weekly gabay. Message. Ano pong aasahan ng mga Capricorn this week? Para sa mga Capricorn, anong parating sa kanila ngayong linggo? Mensaheng gabay po. Okay. At tayo, Capricorn. Ayan. The Devil. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man, maging sino ka pa man. Pakita natin. Actually, eto, kung madalas na kayo nakakapakinig kay Moonshine, the Devil card, this is a sign of Capricorn. Kayo to, pero hindi kailangan agad. Okay? Actually, kaya siya nagiging, siya yung nag-represent para sa inyo. Kasi very career-oriented kayo, guys. Hindi man career, more on sa life in general, yung mga goal nyo. Si the Devil, dalawa lang yan. It's either may pagkasobra or pagkakulang. Okay? I mean, kung paano kayo lumaban sa buhay, push kung push. Na minsan nagkakaroon ng ilang imbalances, unhealthy na yung nangyayari. Kahit pa yung goal nyo naman ay sumakses. Tama. Pero syempre, pa-balance is the key, guys, nang walang pagkalabis, kulang, sobra, na hindi madali, since hindi naman tayo perfect. Okay? Kita nyo, may hugot agad. The Devil card, of course, ito yung ilang unhealthy approach. Okay? Pagdating sa inyong mga buhay-buhay, life in general, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Okay? But I see pages, both in reverse. Okay, kagaya nito, sa akin nakukuha sa inyo, kung ang focus ng ilan ay sa trabaho, sa negosyo, sa pagpapalago ng kaperahan, na ang ganda, 9 of Pentacles, guys, card of abundance. Hindi nababalewala yung patuloy niyong pinagsisikapan. Pero meron tayong pakiramdam dito, so reversal yung energy, especially for couples in a relationship, na baka yung pakiramdam naman nila ay sila itong nababalewala. Sa sobrang busy mo, productive mo, eyes on the prize grind kung grind, work kung work. Baka namimiss ka lang din nila. Okay? Kung single ka, family, home, or pagdating sa mga bata. Right now, sobrang nagbibigay din astrologically ang inyong mga 5th house of children. Kung meron kayong mga anak,
Ayan. Maybe higit kayong kakailanganin ng mga anak nyo this week, or ito yung pinaka-reminder, more quality time kasama ang mga anak, mga bata, family, guys. Kasi both nag-reverse si Page of Pentacles. Ito yung opportunity na napapalagpas ng ilan, na pwede naman maisingit, maibalanse. Prioritization is the key, Capricorn. Again, nang walang pagkalabis or kulang. Kasi I feel na meron kayong namimiss na opportunity kasama itong mga mahal mo, mahalaga sa'yo. So take some time off if ever nararamdaman yung pagka-busy, productive. Take some time off your busy schedule na makasama sila or makamusta sila. Okay, kasi maaring eto kusang ihain din sa inyo ng universe or kailangan yung guidance na marinig nga. Ito yung hiningi natin na kailangan nila ng something extra TLC, tender loving and care. 5th house ang lawak niyan, guys. Connected yan sa inyong mga love life. Okay, ang inyong knight in shining armor, Knight of Cups is here about romance, the Queen of Wands, yung inspiration nyo, yung motivation nyo. Bakit nga ba kayong patuloy na nagpo-push? Moonchild, para sa kanila rin naman itong aking pinagsisikapan, pinagtatrabahuhan. Sa true. Nakikita natin yun dito. Na patuloy kayo nagsasakripisyo. Kahit pa nawawala na kayo ng oras, pero pinapalilhanan kayo ng baraha ngayong linggo, kahit over the net for some of you, kung kayo mga nasa ibang bansa, mga OFW na nanonood sa atin. Ayan, kamustahin din kasi I feel na meron na kami miss sa'yo. Someone you love, your loved ones, family, home, children. Yun po yung energy dito. Have fun, enjoy, kasi medyo may pagkaseryoso din yung ating nakikita sa inyong baraha. Yes, kalma, hinga. Or kahit sa mga simpleng hilig nyo naman, bigyan nyo ng priority yung mga kagustuhan nyo rin. Okay, bigyan nyo something, oras, yung mga, alam nyo, magiging masaya kayo. Okay, kung saan kayo mag-e-enjoy din. Deserve nyo yan. Pahinga rin pag may time. Okay, ito yung umangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kukuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, ano nga asahan ng isang Aquarius sa kanyang buhay? Guidance, advice, kamusta kayo Aquarius? Message po para sa mga Aquarius. Aquarius energy, message. Aquarius, this week. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito na maaaring makapakinig ngayong linggo ay nang parating sa mga Aquarius. Guidance, message. Okay. Alam mo, sinshuffle natin mabuti ang mga sitwasyon. So, may ilang reversal na baraha. It doesn't mean na hindi okay. Actually, maybe, ito yung pinaka-advice, may ilang delays akong nakikita guys. Kabagalan, na napaka-normal na pwedeng nararamdaman na po ng ilan right now. If ever meron na kayong nilook forward, meron ba kayong hinihintay na opportunity, offer, or kabayaran? So, reversal tayo ha. Pwede itong kayong mismo ang merong gustong matanggap. In a way, parang stock up. Or parang feeling mo walang opportunity. Kasi hindi makarating-rating yung enerhiya para sa'yo. Maaring maging mabagal ang takbo ng linggong ito for some of you. Ganon yung energy. Or maybe yung paalala ng mga baraha kaya marahil ganito ay mag-pause muna tayo, Aquarius. Napakagandang pagkakataon ito na huminga-hinga. Take time to breathe out, parang yung kay Moonology. Breathe. Sa mga isipin, 7 of Cups po kasi ay narito. Ang dami.
Ang daming tumatakbo sa inyong mga isipan, ayan. Overwhelming or even minsan nagiging confusing na tuloy. Yung mga tumatakbo sa inyong isip, pakiramdam, na hindi nyo alam kung anong uunahin, anong dapat i-priority. So, minsan kapag masyadong na-overwhelm yung ating emosyon, mas lalo tayong hindi nakakabuo ng klaro na desisyon, action. So, yung ending, wala tayong nagagawa, okay, sa mga kailangan harapin, tugunan. At dito, meron chance na merong ma-miss na opportunity. Kasi hindi kayo makapili. Anong pipiliin mo, Jack? Offer. Opportunities. Meron, guys. Hindi kayo mawawalan. Pero kakalmahan ngayong linggo, napakagandang pagkakataon ito to do some reflection, review your situation, reassess yung mga bagay, reflect. Isa-isa lang daw po. Take it easy. As an Aquarius kasi, no, meron tendency, very futuristic kayong mag-isip eh. Futuristic, innovative, wala pa man tayo doon, nandun na kayo. Masyado natin minsan napapangunahan yung sitwasyon. So, kalma, hinga. Ayan. Be present, guys. Kung nasan kayo ngayon, yun naman yung mahalaga. Huwag niyong pangunahan yung mga situation na wala pa. Okay? Ito, madalas naiiwan ko na hindi maganda yung nananatili tayo sa mga comfort zone. Kung nasan kayo, dapat open kayo sa magagandang possibility, positive lang. Guys, okay lang na mag-no tayo minsan. Okay lang na manatili kayo sa inyong mga safe zone, sa inyong mga comfort zone, little zone. Kasi ngayon, no, Aquarius, yes, nagbibigay din ngayon ng inyong mga 4th house of home, family. So, dito kayo. Punta kayo dito kung saan merong comfort, kung saan ay mas makakaramdam kayo na kayo ay nakakahinga, nakakapagpahinga, recharge, lalo kung medyo na-overwhelm na kayo sa outside world, sa inyong mga priorities na kailangan harapin. Isa-isa lang. May ganong energy akong nakikita. Kung kayo mga nasa isang relasyon, in a relationship, partners, business man yan, pag-uusap po, magandang pagkakataon ito to connect, communicate sa inyong mga kapareha para mas makabuo kayo ng may klaro, pagtulungan nyo ito, long-term goals, plans, sa mga gusto nyo pang marating sa connection na ito or sa buhay, life in general, family, home. Ayan. Take everything one day, one step at a time. Magplano para sigurado. Pinagpapahinga kayo ng mga baraha, guys. Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na masyado na kayo nag-push itong mga nakalipas na linggo. I mean, laban kung laban. Wala kayong pinalagpas na opportunity. Pero this week, weekly lang naman tayo. It's okay to say no, guys. Lalo pa kung medyo na-overwhelm na kayo. Pahinga rin kapag may time. At kasi baka lalo tayong, lalo kayong maligaw, lalo kayong ma-stress pa nga for some. Hindi nyo kailangan agad-agad ma-solve yung ilang problema or ano dapat ayusin, kumpletuhin one day at a time. Hindi kayo nahuhuli, guys, Aquarius. Pero hindi rin naman kayo nauuna. Kakalmahan. Be present. Stay in the moment. Yakapin niyo yung ngayon. Maybe, since andito tayo, again, nag-highlight ngayon ang inyong mga 4th house of home, family, and also your 3rd house, connection, communication, the magician ay narito. Ayan, focus muna kayo dito sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Mag-usap, magplano, have a heart-to-heart conversation, enjoy niyo yung time kasama ang mga taong mahal mo. Ayan, family. Lalo kung napanghihinaan po kayo rin ng kalooban sa ilang hinihintay nyo or nilulook forward nyo na feeling nyo ang tagal. Feeling mo malayo ka pa. Pero malayo ka na rin along with your other cards, Aquarius. Marami ka na rin narating, nagawa, na kompleto, na-accomplish. So, minsan recognize mo rin yan. Minsan hindi mo napupunayan kasi nga looking forward yung energy nyo eh.
very futuristic, na ang ganda. Pero stay calm, kalma lang tayo ha. Connect, communicate. Kasi baka minsan kailangan mo lang ng words of wisdom. Words of wisdom. Matalino na kayo Aquarius. Pero minsan kailangan yung bang assurance sa mga taong ito na totoo sa inyo. Na kailangan marinig nyo na kayo'y na-appreciate. Okay? Na kayo ay nare-recognize. Meron kayong nararating. Hindi na babalewala yung pagsisikap nyo. Lalo pa kung alam niyo yan sa inyong mga sarili. Okay, alam ko may hugot, pero napakahalaga na magpahinga rin. I-rest nyo yung mga isipan at puso. Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil kailangan marinig ng ilan sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from April 13 to 19, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo. Pisces, kamusta kayo? Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Anong aasahan nyo ngayong linggo? Message? Mensaheng gabay po para sa mga Pisces this week. Pisces energy. Mensaheng gabay po para sa kanila. Pisces, anong kailangan marinig ng isang Pisces? Tingnan muna natin. Wheel of Fortune, King of Cups, the Sun. Ayan na. Pisces, ayat pa tayo. Knight of Pentacles. Kalma, positive lang. Timing is everything. Maaring meron kayong maisakatuparan na kagustuhan. Actually, the Sun. Para bang, lalo pa, for some na napanghihinaan ng kalooban, maaring may umangat na kaliwanagan kung saan parang meron kayong marirealize or mapapaisip kayo, ay may pag-asa pa pala. Meron pa palang pagbabago or may mga bagong simula. Andito yung enerhiya. Yes. Alin yun? Wheel of Fortune, guys. Card of Destiny. Good luck. Wealth. Money. Knight of Pentacles. Patungo kayo doon sa mga nilulook forward nyo. Focus kayo. Or maybe yung pinaka-advice. Focus, eyes on the prize. Walang perfects. Huwag kayong panghihinaan, huwag kayong papatinag. Saan? Sa ilang stress na pwedeng pagdaanan ng ilan this week. The King of Cups. This is about between pagiging emotional at the same time practical. Si King of Cups, hindi to magpapalamon sa emosyon. As a Pisces, very compassionate kayo. Madali kayong madala sa emosyon, hindi lang sa sarili pero sa ibang tao, lalo pa sa mga mahal mo. Pero balance is the key, yan yung susi para ma-reach nyo yung mga goal nyo. Yes po. Focus kayo sa mga, pinangahawakan nyo na, tanggapin nyo na. Sa mga gusto nyo pang marating. Especially sa kaperahan, guys. Lalo kung andito na rin yung, kumbaga, meron tayong kailangan tugunan Ilang bills, payments, priorities. Pero nananatili kayong positive. Yes, guys. Kasi nga, naniniwala pa kayo na may something good luck. May liwanag pa. Hindi nagiging madali ang mga bagay. Patuloy kayo sinusubok pero sumasabay yung enerhiya nyo o yun yung pinaka-guidance nga po. Huwag niyong sukuan ang bataan. Charot. Yung yung pangarap nyo. Okay. The Knight of Pentacles. Hindi magiging perfect sa pwede niyong pagdaanan ngayong linggo. Weekly lang naman tayo. Weekly gabay. Maraming may ilang pagka-traffic or minsan may kulang, may pagkapagod. Pero kung hindi nyo susukuan again, yung mga gusto nyong ma-reach pa. Walang imposible
sign of good luck, good fortune. Nasa inyo ang alas this week. Maring may magandang balita, impormasyon kayong matanggap. Yes po. Na alin? More on money, guys. More on money. Connected sa money rin. Especially ngayon, nasa Aries season tayo. Nag-highlight ang inyong mga second house of money. May saya, positive possibilities, opportunities, lalo pa ha, una pa lang, di kayo magpapalamon, papaapekto sa emosyon. Maging practical po, kahit ngayong linggo lang. Kasi as a Pisces, bago pang sarili, unahin muna ang iba eh. Pero this time, maging practical ha. Hindi lubos biyaya. Kasi reversal tayo, guys. Pwede kayo kayo tong mismong nagbibigay ng enerhiya sa iba. Na kahit na walang matira sa sarili, basta't maisakatuparin yung sa kanila, paano ka na? Okay, so be practical, be wise. Kailangan lalo daw ngayon na mahirap ang buhay, sa totoo lang, di ba? So try to save up. Maybe ito rin yung pinaka message. Mag-save kayo ng something energy rin, money, or yung kayo mismo, physical, mental, emotional, magtitira na para sa inyong mga sarili. Lalo ngayon, kung meron man, especially, may something magandang balita, good news, offer, opportunity, wheel of fortune, guys, na pwedeng parating sa inyo. Luck is on your side, sa akin nakikita. I-claim na natin ito. Sabi ko nga kung saan mabubuhayan kayo nung pakiramdam na hindi pa pala huli ang lahat. Tumatiming ang mga sitwasyon ngayon, i-claim na natin, ha? Oo. Pero ito kahit sa simpleng pakiramdam, general message po tayo. Maraming pumapasok sa isip nyo, ideya, plano, the page of swords. Meron kayong gustong i-look forward pa, nabubuhay yung enerhiya, very positive, na meron pa kayong magagawa. Pero, ito tayo sa pero. Si Neptune din kasi, ipapasok natin ang inyong mga planet ruler. Neptune right now is currently nasa inyong mga second house din of money. Si Neptune, planet of dreams, imagination, na hopefully with page of swords, this one is in reverse. Marahil kailangan kong mabanggit to, Pisces. Practical over emotional, ibalansin nyo yan kasi ang daming tumatakbo na ideya. Okay, naging imaginative kayo na ang ganda. Pero kapag si Neptune kasi nasa second house, money sector po yan. Baka kumbaga, nagiging hindi na siya realistic. Kasi nga nagiging imaginative Imagination na lang. Or worse, baka nagiging illusion siya. Na ang dami yung gustong gawin, marating. Andito yung energy. Pero of course, guys, you have to do your part, ha? Of course. Sabi ko nga, tuloy, laban, push kung push. Kasi baka ang mga plano na to, yung mga gusto nyong marating or matanggap, ay nasa isipan lang pala. Hindi nyo siya something matanggap kasi nga, nananatili siya doon sa plano, the page of swords reverse. Hindi nyo siya mabigyan ng action. Si second house po, na-mention ko na rin, is connected po sa money. Diyan po pumapasok yung matatawag na hard-earned income, guys. Hard-earned wealth. This is something na magmumula po sa inyong pinagsisikapan, pinaghihirapan. Sabi ko nga, ito, wheel of fortune, yung good luck, guys, yung swerte. Ayan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dumarating yan ng kusa. Again, you have to do your part. As a Pisces, very creative kayo, nanlalaban kayo, nandyan yung pasensya, pagsisikap, wala naman tayo nakikitang magiging malalim na problema. Patuloy lang kayong maniwala na andito yung enerhiya na meron pang i-offer sa inyo ang taas. Hindi kayo mawawalan. Okay? Patuloy lang po na manlaban sa mga pangarap nyo pa. Tuloy lang. Weekly gabay. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa para sa inyo. Laban lang, Pisces.